ang kapalit. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, hindi ako mapakali at hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Buntis si Tiffany. Nagdadalang tao ang nobya ng anak kong si Obet. Kinabahan ako bigla. Pamilyar na ang pakiramdam na to. Ganito din ako nung una akong makadisgrasya ng babae. Malaki ang chance na anak ko ang nasa sinapupunan ni Tiffany. Ilang beses na may namagitan sa amin. Ginusto niya rin naman kasi. Bakit ba ako nagpakatanga? Nadala ako ng sobra sa nobya ni Obet. Hindi mo rin naman kasi ako masisisi. Napaka-sexy at napakaganda niya. Pang-model at beauty queen talaga. Pero mukhang ito pa ang bubulilyaso sa mga plano ko. Kinausap ko si Tiffany through chat. Nag-message ako sa kanya ng ilang beses pero hindi siya nagre-reply. Anong problema? Hindi ba dapat kausapin niya ako para nang sa ganun, magkalinawan kami? Sa totoo lang, wala akong pake kung dadalhin niya ba o ipapalaglag ang bata. Hindi yun ang priority ko. Ang nasa isip ko ngayon ay kung paano ko to malulusutan. Isang gusot na dapat kong plansyahin. Dapat kumilos na ako agad bago pa maging huli ang lahat. Mahirap na eh. Baka maisipan niya pang maghabol sa akin ng suporta, di ba? Dahil hindi nakikipag-usap si Tiffany, si Obet na lang ang kinausap ko. Nag-message ako sa kanya pero hindi nag-reply ang anak ko. Kinakabahan ako. What if walang nangyari sa kanila at isipin niyang may ibang sumalisi sa nobya niya? Hindi ako mapakali habang nasa barko ko. 3 araw ang lumipas. At sinubukan ko ulit na kontakin si Tiffany. By this time, online siya kaya nag-message ako. Hello Dad, reply niya kaagad. Akala ko di mo na ako kakausapin eh. Naging busy lang po ako. Sorry po ah. Tiffany, totoo ba yung nabalitaan kong nagdadalang tao ka raw? Tanong ko. Nag-seen siya at hindi agad nag-reply. I guess, hindi niya ini-expect na doon agad ang punto ko sa topic na yun. Yes, maikling reply niya. Well, sa akin ba yan? Reply ko naman. Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Diretsahan niya ang sagot. Confirm nga na akin. Malaking problema to. Iniisip ko tuloy, anong sasabihin ko at paano ako makakalusot? Hindi naman ako magagalit baby eh. Pero nabigla lang ako. Kasi di ba sabi mo last time na safe ka? Nagtiwala ako kaya nakampante ako that time. Ang sabi ko. I'm sorry po. Hindi ko rin kasi in-expect na bububuntis ako eh. Nagtitake naman ako ng pills like usual. Pero siguro hindi lang tumalab. I don't know. Hindi ako sure kung paano nangyari. Pero nandito na eh. Nandito na to. Hindi ako makapag-decide na ipalaglag to. Ginusto natin to, di ba Dad? Ang sabi niya. Ito na yung sinasabi ko. May hint na umaasa siyang tulungan ko siya. I guess wala na akong choice. Ginusto nga natin yung nangyari. Pero we both know na hindi natin ginusto na magbunga ang ginawa natin. You should know better than that, Tiffany. Ang sabi ko. So, anong gusto mong gawin ko dito? Hindi ko naman kayang patayin yung sarili kong baby. Ang sabi ni Tiffany. It's not a baby yet, Tiffany. Ang sabi ko. Oh my God. Akala ko pa naman may intindihan mo ko. Ba't di ko in-expect na yan ang sasabihin mo sa akin? Shame on you, sir. Ang sabi niya. Shame natin to, Tiffany. Hindi lang ako. Kaya nga sinisiguro kong safe ka, di ba?
I think ikaw dapat ang mas nagingat. No, I'm sorry. It was a mistake. Dapat di na lang ako pumatol sa'yo eh. If di mo ako matutulungan with this, then so be it. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ka pa tutulungan ni Obet? Tanong ko. What the hell? Masisikmura mong ang anak mo mismo ang tumayong ama ng baby natin? Ganyan ka ba ka-selfish? Nakuha mo na lahat-lahat sa akin. Tapos, yan pa yung gusto mong mangyari? Hindi ako makapaniwalang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ito pangangatawa ni Obet. Nag-usap na kami at may hinala siyang nag-cheat ako sa kanya. You know why? Kasi baog ang anak mo, sir. Isa yan sa totoong dahilan kung bakit kami nagkalabuan noon. Hindi na kami nagsalo sa kama simula noon. Nag-break na kami ni Obet. And to think, I was expecting na ikaw ang magpapakalalaki para sa magiging anak natin. I guess, totoo nga ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. This is the last time mag-uusap pa tayo. Hindi na kita istorbohin pa. Enjoy your life, sir. I hope it was worth it. After that, binlak ako ni Tiffany. I guess it all worked out. Tapos na ako sa kanya. All I have to do is move on. But on the downside, nalulungkot din ako. Kasi wala palang kakayahang makaubuo si Obet. Naalala kong ganito din yung isang pinsan ko. It runs on the family, I guess. Pero ang importante ngayon is malaya na ako kay Tiffany. Tapos na ako sa kanya. Napagsawaan ko na rin naman siya eh. Tsaka may videos at pictures din akong souvenirs sa laro namin. Isang buwan din ang lumipas at dumaong kami sa isang syudad sa South America. Bumaba muna kami. Sumama ako sa isang mate ko na may kabit sa bansang ito. Common na sa mga seaman ang magkaroon ng lihim na pamilya sa ibang bansa. And this time, isang magandang Latina ang nakuha ng kasama ko. May anak silang isa at every month ay nagpapadala siya dito. Mabuti at hindi naman pobre ang buhay ng babae. May trabaho ito sa isang pabrika kaya medyo maluwag din ang buhay niya. Pinakilala ako ng mate kong si Pablo sa kabit niyang si Clarita. 27 years old si Clarita. At talagang ang sexy pa rin niya kahit may 5 ng anak. Isa dito ay kay Pablo. Si Pablo ay nasa edad na 40 pero katulad ko din na mahilig sa chicks. Sa pag-shake hands pa lang namin ni Clarita ay talagang tinablan na ako. Nakakagigil ang ganda at hubog niya. Para talaga siyang yung mga nakikita kong sexing Latina na sumasayaw at kumakanta. Hindi siya maputi, pero makinis naman ang balat at mabango. Sir Ricky, dito ka na matulog sa isang kwarto. Ang wika ni Pablo at pinagbuksan niya ako sa isang silid na medium ang size at may ceiling fan. Tumango lang ako. Naganda ng makakain si Clarita. Nang mapunta ako sa kusina, ay naabutan ko siyang naghihiwa ng karne. Pero grabe, ang lusog ng nasa likuran niya at nakasuot pa siya ng jeggings na fit. Nakakagigil paluin. Nauli niya akong nakatingin dito. Ngumiti lang ako at ganun din naman siya. I guess sanay na siyang tinitignan ng lalaki. Kinagabihan ay nagpasya kaming mag-inuman ni Pablo sa labas. Kumain muna kami sa bahay at ilang beses pa akong napasulyap kay Clarita. Mukhang nag-e-enjoy din naman siya sa ginagawa kong mga nakaw tingin sa kanya. Lihim siyang napangiti at tumingin sa akin kapag hindi napapansin ni Pablo. Game siguro to. Ang wika ko sa sarili. Lumabas kami ni Pablo at nag-inuman sa isang nightclub. Pareho kaming may table na magagandang babae. Bago pa matapos ang gabi, ay dumali ako sa ka-table ko. Enjoy na enjoy ako sa paghaplo sa hita niya.
Inalok ko siya ng mas mataas na pera kung pagbibigyan niya ako. Pumayag naman ito at lumabas kami sandali. Sa isang sulok sa kanto ay idiniin ko siya sa pader at gumamit ako ng proteksyon para iwas sakit. Binuhos ko ang uhaw na nararamdaman ko mula sa misis ni Pablo sa isang bayaran. Naging mabilis lang ang mga pangyayari. Nakangiti kaming bumalik muli sa club. Lumipas ang ilang oras at umuwi na kami ni Pablo. Paluray-luray si Pablo nang dalhin ko pa uwi sa kanila. Pinagbuksan kami ng misis niya at dinala ko si Pablo sa kama nila. Tinulungan naman ako ni Clarita na inakay ako papunta sa kwartong pinagamit nila sa akin. Dahil magkadikit kaming dalawa, agad nag-alab ang aking pakiramdam. Ginamit ko ang pagkalasing ko para mahawakan ko ang bewang niya. Habang papasok kami sa silid at mukhang hindi naman siya pumapalag. Pinahiga niya ako, pero hinila ko siya sa higaan at dumagan siya sa akin. Niyakap ko siya kaagad at sinuyo ang labi. Tinulak niya ako pero hindi siya makawala. Hindi naman siya pumalag ng matagal at mukhang type niya ako. Amoy toothpaste pa ang lips niya. Mukhang kakalinis pa lang niya sa sarili. Baka pinaghahandaan niya ang gabi nila ni Pablo. Pero pasensya na Pablo Mukhang ako muna ang gagarahe sa kabit mo. Kinalas ni Clarita ang belt ng pantalon ko at pinaba. Hindi namin alintana na nakabukas ang pinto ng kwarto at nasa kabilang silid lang si Pablo. Halos nagtagal ang pagpapakasasa namin ng kabit ni Pablo. Todo bigay si Clarita sa akin. Napapatingala pa to sa tindi ng tinatamasa at hindi maiwasan na hindi tumunog at umuga ang kama sa gigil namin sa isa't isa. Halos umabot na ako sa sukdulan. At alam kong napansin niya to, kaya bigla niya akong niyakap at maging mga paa niya ay kumapit sa balakang ko. Tangina, gusto ngang magpayari ng babaeng to. Nakiusap siya sa akin habang nakangiti siya. At iyon nga ang nais niyang mangyari. Pero ginawa ko ang lahat para umiwas na sa disgrasya. Tumayo ako at tinulak siya ng bahagya. Matapos ang namagitan sa amin, ay nag-ayos siya na parang walang nangyari. Kinabukasan, ay lumipat ako ng ibang matutuluyan nang makaiwas kay Clarita. Para akong nakaapak ng bubble gum, nang hirap tanggalin sa paa. Almost 6 months na akong nasa laot at malayo sa Pinas. So far, okay naman ang kalagayan ko. Routine na sa akin mostly ang mga ginagawa ko. Okay na sana ang lahat. Hanggang bigla akong makatanggap ng tawag mula sa misis ko sa Pilipinas. Umiiyak ito. Ricky. Nanginginig ang boses nito. Anong problema, Lorna? Tanong ko. Si Obet. Yung anak nating si Obet, Ricky. Kinabahan ako bigla. Anong nangyari kay Obet? Tanong ko. Iniwan na tayo ng anak natin, Ricky. Nagpakamatay siya. Ano? Teka, bakit? Napatanong ako pero sa likod ng isipan ko ay ramdam ko na kung ano ang dahilan. Naghiwalay sila ni Tiffany . Nag-away daw sila. Hindi ako kinausap ng anak natin itong mga nagdaang araw. Tapos nabalitaan ko na lang, patay na siya. Ricky, umuwi ka na. Ang sakit-sakit sa puso. Hindi ko to kaya. Umahugulgol na sa iyak si Lorna. Tahimik lamang akong nakikinig sa malakas na pagtangis ng misis ko.
Hindi ako makapagsalita. Pinakalma ko si Mrs. Kinausap ko siya ng mahinahon. Hindi basta-basta ang gusto niya. Hindi ganong kadali ang bigla ka nalang uuwi dahil sa trahedya. Pinalakas ko ang loob niya at ilang buwan na lang ay pwede na ako ulit bumaba ng barko. Nagkulong muna ako sa kwarto. Matagal akong nakatitig sa kisame na bakal hanggang sa maisipan kong gumamit ng laptop. Binuksan ko to at napansin ko ang isang email na natanggap ko 3 araw na ang dumaan. Nagulat ako nang buksan ko to. Galing sa anak kong si Obet ang email. Binasa ko yun. Hindi ko po alam kung paano ko to sisimulan. Pero hindi ko na talaga kayang itago to. Dad, alam ko na may namagitan sa inyo ni Tiffany. Natuklasan ko ang pangangaliwa niya nung mabasa ko yung messages niyo. Dad, paano mo to nagawa? Nagtiwala ako sa inyo kasi tatay ko kayo eh. Pero hindi ko in-expect na kayo mismo yung gagawa nito sa akin. Tinraidor niyo ako at si Mommy. Isa kang walang kwentang ama. I can't believe na nasikmura niyong gawin ang mga yun. Alam kong ikaw ang ama ng dinadala ni Tiffany. Pero narinig kong pati siya tinalikuran mo rin na parang basura. Ginamit mo lang siya for your own happiness. Isa kang halimaw, Dad. This is the last time na tatawagin kitang ama. I totally lost all respect towards you. Naging sobrang hirap yung mga nagdaang araw para sa akin. At dahil to sa inyo, I hope matanggap mo yung karma mo soon. Ang bigat sa dibdib. Ang bigat. Ilang beses kong sinuntok yung dingding na bakal sa sobrang galit. Inuntog ko yung ulo ko ng paulit-ulit. Galit ang bumalot sa katawan ko. Galit sa sarili. Kasalanan ko lahat eh. Kasalanan ko to. Dahil sa kalokohan ko, dahil sa pagkauhaw ko sa mga babae. Ako yung naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Napaluhod ako sa sahig at hindi ko na nakayanan ng lahat at napaluhan na lang ako. Sigaw ako ng sigaw. Bumuhos sa akin ang hapdi ng ginawa ko. Wala akong ibang dapat sisihin kundi yung sarili ko eh. Wala nang iba. May kumatok sa pinto ko dahil naririnig nila ako. Binuksan ko ang pinto at tumakbo ko palabas. Diyos ko, patawarin niyo ako. Tumalon ako sa dagat. Bumulusok ang sarili ko sa napakalamig na tubig. Lumubog ako ng ilang metro bago at lumitaw muli. Tumunog ang barko at dinig ko ang sigawan ng mga kasamahan ko. Pumikit na lang ako at sinubukan kong lumubog muli. Dito na naging blanco ang lahat. Nagising ako sa liwanag ng ilaw. Nasa infirmary pala ako ng barko. Mabuti nagising ka na, sir. Ang wika ng isang mate ko. Kinausap ako ng mga kasamahan ko. Dito nila nalaman ang pagkamatay ng anak ko. Kinausap nila ang kumpanya. Pinagbigyan ako at 1 linggo ang lumipas ay pinababa ako. Hinang-hina ako. Parang nakalutang yung isipan ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Lorna. Bakit? Dahil mahal niya ako. Pero paano kung malaman niya na ako pala yung dahilan ng pagkawala ng anak namin? Mamahalin pa rin ba niya ako? Sa gabi ng burol ay hindi ko magawang lumapit para tignan ang labi ng anak kong si Obet. Nagkulong ako sa kwarto. Nagpakalasing. Ricky, tama na yan, please. Puntahan mo naman yung anak natin. Pakiusap ni Lorna nang madatnan niya ako sa silid. Umiling ako at hinagis ko ang bote ng alak sa pader. Nabasag to.
Tumayo ako at kinuha ang bubog ng bote. Ricky, pakiusap. Tumigil ka na, Ricky. Huwag. Please. Narinig ko yung nangyari sa barko. Tama na, Ricky. Please naman, oh. Pakiusap ni Lorna. Umiyak ako at lumuhod sa harapan ng asawa ko. Kasalanan ko lahat, Lorna. Kasalanan ko ang lahat. Dito inamin ko sa misis ko ang lahat-lahat. Ang buong katotohanan. Umiiyak ako habang dinidetalye ko ang mga kahayupang ginawa ko sa kasambahay naming si Lisa, kay Tiffany, at sa inaanak namin, pati ang kaibigan nito, maging ang mga kabit ko sa mga nagdaang mga taon. Inamin ko tong lahat. Inamin ko lahat-lahat. Humingi ako ng kapatawaran kay Lorna, pero tahimik na lang siya. Lumabas siya ng kwarto namin. Ito ang huling gabi ko sa bahay. Dahil pinalayas ako ni Lorna at naghiwalay na kami. Naiintindihan ko naman siya. Alam ko yung pagkakamali ko. Ilang taon na akong may atraso at ngayon ay siningil na ako. Pinagbabayaran ko na ang lahat ng naging kasalanan ko. Dito ko biglang naalala ang nobya kong tinalikuran ko matapos ko siyang mabuntis. Napaisip ako kung gaano kasakit yung nagawa ko sa lahat ng taong nagmahal sa akin. Panahon na lang siguro yung uhusga kung kaya ko bang mabayaran ang lahat. Pero sa ngayon, sinusubukan ko ng baguhin ang sarili ko. Para sana sa pagdating ng panahon ay makamtan ko ulit yung pagmamahal na sinayang ko. Hanggang dito na lang ang kwento ng aking buhay. Sana po ay may napulot kayong aral. Ang kapalit sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, hindi ako mapakali at hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Buntis si Tiffany. Nagdadalang tao ang nobya ng anak kong si Obet. Kinabahan ako bigla. Pamilyar na ang pakiramdam na to. Ganito din ako nung una akong makadisgrasya ng babae. Malaki ang chance na anak ko ang nasa sinapupunan ni Tiffany. Ilang beses na may namagitan sa amin. Ginusto niya rin naman kasi. Bakit ba ako nagpakatanga? Nadala ako ng sobra sa nobya ni Obet. Hindi mo rin naman kasi ako masisisi. Napaka-sexy at napakaganda niya. Pang-model at beauty queen talaga. Pero mukhang ito pa ang bubulilyaso sa mga plano ko. Kinausap ko si Tiffany through chat. Nag-message ako sa kanya ng ilang beses pero hindi siya nagre-reply. Anong problema? Hindi ba dapat kausapin niya ako para nang sa ganun, magkalinawan kami? Sa totoo lang, wala akong pake kung dadalhin niya ba o ipapalaglag ang bata. Hindi yun ang priority ko. Ang nasa isip ko ngayon ay kung paano ko to malulusutan. Isang gusot na dapat kong plansyahin. Dapat kumilos na ako agad bago pa maging huli ang lahat. Mahirap na eh. Baka maisipan niya pang maghabol sa akin ng suporta, di ba? Dahil hindi nakikipag-usap si Tiffany, si Obet na lang ang kinausap ko. Nag-message ako sa kanya pero hindi nag-reply ang anak ko. Kinakabahan ako. What if walang nangyari sa kanila at isipin niyang may ibang sumalisi sa nobya niya? Hindi ako mapakali habang nasa barko ko. 3 araw ang lumipas. At sinubukan ko ulit na kontakin si Tiffany. By this time, online siya kaya nag-message ako. Hello Dad,
Reply niya kaagad. Akala ko di mo na ako kakausapin eh. Naging busy lang po ako. Sorry po ah. Tiffany, totoo ba yung nabalitaan kong nagdadalang tao ka raw? Tanong ko. Nagsin siya at hindi agad nag-reply. I guess, hindi niya ini-expect na doon agad ang punto ko sa topic na yun. Yes, maikling reply niya. Well, sa akin ba yan? Reply ko naman. Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Diretsahan niyang sagot. Confirm nga na akin. Malaking problema to. Iniisip ko tuloy, anong sasabihin ko at paano ako makakalusot? Hindi naman ako magagalit baby eh. Pero nabigla lang ako. Kasi di ba sabi mo last time na safe ka? Nagtiwala ako kaya nakampante ako that time. Ang sabi ko. I'm sorry po. Hindi ko rin kasi in-expect na bububuntis ako eh. Nagtitake naman ako ng pills like usual. Pero siguro hindi lang tumalab. I don't know. Hindi ako sure kung paano nangyari. Pero nandito na eh. Nandito na to. Hindi ako makapag-decide na ipalaglag to. Ginusto natin to, di ba dad? Ang sabi niya. Ito na yung sinasabi ko. May hint na umaasa siyang tulungan ko siya. I guess wala na akong choice. Ginusto nga natin yung nangyari. Pero we both know na hindi natin ginusto na magbunga ang ginawa natin. You should know better than that, Tiffany. Ang sabi ko. So, anong gusto mong gawin ko dito? Hindi ko naman kayang patayin yung sarili kong baby. Ang sabi ni Tiffany. It's not a baby yet, Tiffany. Ang sabi ko. Oh my God. Akala ko pa naman may intindihan mo ko. Ba't di ko in-expect na yan ang sasabihin mo sa akin? Shame on you, sir. Ang sabi niya. Shame natin to, Tiffany. Hindi lang ako. Kaya nga sinisiguro kong safe ka, di ba? I think ikaw dapat ang mas nag-ingat. No, I'm sorry. It was a mistake. Dapat di na lang ako pumatol sa'yo eh. If di mo ako matutulungan with this, then so be it. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ka pa tutulungan ni Obet? Tanong ko. What the hell? Masisikmura mong ang anak mo mismo ang tumayong ama ng baby natin? Ganyan ka ba ka-selfish? Nakuha mo na lahat-lahat sa akin. Tapos, yan pa yung gusto mong mangyari? Hindi ako makapaniwalang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ito pangangatawa ni Obet. Nag-usap na kami. At may hinala siyang nag-cheat ako sa kanya. You know why? Kasi, baog ang anak mo, sir. Isa yan sa totoong dahilan kung bakit kami nagkalabuan noon. Hindi na kami nagsalo sa kama simula noon. Nag-break na kami ni Obet. And to think, I was expecting na ikaw ang magpapakalalaki para sa magiging anak natin. I guess, totoo nga ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. This is the last time mag-uusap pa tayo. Hindi na kita istorbohin pa. Enjoy your life, sir. I hope it was worth it. After that, binlak ako ni Tiffany. I guess it all worked out. Tapos na ako sa kanya. All I have to do is move on. But on the downside, nalulungkot din ako. Kasi wala palang kakayahang makabuo si Obet. Naalala kong ganito din yung isang pinsan ko. It runs on the family, I guess. Pero ang importante ngayon is malaya na ako kay Tiffany. Tapos na ako sa kanya. Napagsawaan ko na rin naman siya eh. Tsaka may videos at pictures din akong souvenirs sa laro namin. Isang buwan din ang lumipas at dumaong kami sa isang syudad sa South America. Bumaba muna kami. Sumama ako sa isang mate ko na may kabit sa bansang ito. Common na sa mga seaman ang magkaroon ng lihim na pamilya sa ibang bansa. And this time, isang magandang Latina ang nakuha ng kasama ko. May anak silang isa
At every month ay nagpapadala siya dito. Mabuti at hindi naman pobre ang buhay ng babae. May trabaho ito sa isang pabrika, kaya medyo maluwag din ang buhay niya. Pinakilala ako ng mate kong si Pablo sa kabit niyang si Clarita. 27 years old si Clarita. At talagang ang sexy pa rin niya kahit may 5 ng anak. Isa dito ay kay Pablo. Si Pablo ay nasa edad na 40 pero katulad ko din na mahilig sa chicks. Sa pag-shake hands pa lang namin ni Clarita ay talagang tinablan na ako. Nakakagigil ang ganda at hubog niya. Para talaga siyang yung mga nakikita kong sexing Latina na sumasayaw at kumakanta. Hindi siya maputi, pero makinis naman ang balat at mabango. Sir Ricky, dito ka na matulog sa isang kwarto. Ang wika ni Pablo at pinagbuksan niya ako sa isang silid na medium ang size at may ceiling fan. Tumango lang ako. Naganda ng makakain si Clarita. Nang mapunta ako sa kusina, ay naabutan ko siyang naghihiwa ng karne. Pero grabe, ang lusog ng nasa likuran niya at nakasuot pa siya ng jeggings na fit. Nakakagigil paluin. Nauli niya akong nakatingin dito. Ngumiti lang ako at ganun din naman siya. I guess sanay na siyang tinitignan ng lalaki. Kinagabihan ay nagpasya kaming mag-inuman ni Pablo sa labas. Kumain muna kami sa bahay at ilang beses pa akong napasulyap kay Clarita. Mukhang nag-e-enjoy din naman siya sa ginagawa kong mga nakaw tingin sa kanya.